Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang resolusyon ng korte na pagbayari ng mga dating nanungkulan sa PhilHealth sa di umano'y nawawalang pondo ng ahensya at di umano'y dawit dito ang senadorang kilalang taga-oposisyon na si Senador Risa Hontiveros. At ngayon pa lamang ay dininig na ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinaing ng taong bayan na pagbayari ng lahat ng ito at huwag munang itaas ang singil ng kontribusyon ng bawat miyembro ng insurance company ng PhilHealth. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon sa inilabas ng Malacanang Palace, agad na sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag singil o kontribusyon ng bawat miyembro ng nasabing health insurance company. Dahil sa di umano'y dapat mas bigyang atensyon ang mga nadadawit at dapat pagbayarin ang mga dating nanungkulan dito sa PhilHealth. Dahil ang milyon-milyong pera di umano'y nawawala at kinulimbat ng marami sa kanila. Matapos ang imbestigasyon at resolusyon, inilabas ng COA at pinag-utos ng korte na pagbayari ng dating executive heads ng PhilHealth taong 2014 kung saan pumutok ang balita na si Senadora Risa Hontiveros ang isa sa mga di umano'y mananagot sa nasabing nawawalang pondo ng health insurance company na PhilHealth. Dagdag pa na hinaing ng taong bayan na pakiwari nila hindi nalalagay sa tama ang bawat kontribusyon ng miyembro ng PhilHealth, ay agad namang dininig ng Malacanang Palace ang hiling ng taong bayan na habang gumugulong ang imbestigasyon ng nasabing kaso ay hindi muna ipapatupad ang dagdag singil o kontribusyon ng bawat miyembro ng PhilHealth. Ito ang pinag-utos at diretsahang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng suwestyon ng mamamayang Pilipino dahil tila ito na raw ang magbibigay kaluwagan sa sambayanang Pilipino, lalo na tila nabibigyan ng mali siya ang lahat ng integridad na meron ang nasabing health insurance company. Ayon sa full report ng Inquirer.net, Marcos Jr. orders PhilHealth to suspend rate hike in 2023. President Ferdinand Marcos Jr. has directed the Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth to postpone the increase of premium rates and income selling schedule to take effect this year, noting that the pandemic has caused many socio-economic hardship for Filipinos. A memorandum from the Office of the President, signed by the Executive Secretary Lucas Bersamin and shared with reporters on Monday, ordered the deferral of a schedule hike in the PhilHealth premium rate from 4% to 4.5%. It likewise halted the increasing of the income selling of the members, paying the highest contribution from 80,000 to 90,000 in 2023. Quoted, "In light of the prevailing socio-economic challenges brought about by the COVID-19 pandemic and to provide financial relief to our countrymen amidst these difficult times, please be informed that the President has directed the PhilHealth to suspend the above-mentioned increase in premium rate
and income selling for calendar year 2023, subject to applicable laws, rules, and regulation. End quote. Ayon mismo sa memorandum na inilabas ng Malacanang Palace na pinangasiwaan ni Lucas Bersamin bilang Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, mismong pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag magtataas ng singil ang PhilHealth dahil bukod sa ito lamang ang pagpawi ng pamalaan sa bawat apektadong miyembro ng nasabing insurance company, ay dapat pa ring managot ang lahat ng taong nang abuso sa kanilang katungkulan at naging sangkot sa maanumalyang mafia sa loob ng ahensya. At hindi dapat ang bawat miyembro ng PhilHealth ang magpasan ng kabigatan sa lahat ng ginawang paglulustay ng pera ng taong bayan. At dito'y dawit nga di umano ang isa sa kilalang kalaban ng gobyerno at miyembro ng oposisyon na si Senador Risa Hontiveros. Ang tanong, anong taon kaya si Risa Hontiveros napunta sa PhilHealth? Kasama kaya siya dun sa mga illegal? 2014? Tignan po natin. Ang dali lang po mag-search eh. Nung ako po ay nag-search, sinanong ko po si Google, when was Risa Hontiveros appointed? Ito po ang lumabas, no? Napunta po ako sa Facebook ni Senator Risa Hontiveros. Meron siyang pinabubulaanan dito, ha? Ito po merong pong sulat si Thinking Pinoy. Ayan na ni Thinking Pinoy. Tapos tinatakan ni Senator Risa Hontiveros ng malicious. Huwag na natin pakialaman si Thinking Pinoy. Meron kasing malamang ito rin 'yon, no? Pinasasagutan ni Thinking Pinoy kaya Risa Hontiveros, pinagpapaliwanag siya kasi nakatata kasi malicious eh. Okay. Tungkol yata rin yan dito sa kaso na to. O, tanong natin. Ito po ang paliwanag ni Risa Hontiveros. I was appointed to PhilHealth in 2014-2015. Tandaan nyo po yung pecha, ha? 2 beses siyang inappoint. 2014 tsaka 2015. Hindi, 2014 to 2015. Ang ibig niya sabihin, siya ay nagtrabaho sa PhilHealth 2014 to 2015. The bonus in question daw was in 2013. Tandaan niyo sinasabi ni Risa Hontiveros sa 2013 daw yung bonus na kino-question ni Thinking Pinoy. Kaya malamang hindi ito yun. It's impossible feature unless I know how to time travel. Hehehe. Fake zone. Fake zone daw yun. Okay. Ito po ay pinost ni Risa Hontiveros noong June 28, 2017. Si Pinoy pa po ang nakaupo. Hindi, si Pangulong Duterte na. Ang tanong ko ay eto. Kung inappoint ka noong 2014 at ikaw ay naglingkod ng 2014 to 2015, pasok ka ba rito sa sinasabi ng Supreme Court ngayon, 2022, December 28? Ano na ngayon sabi ng Supreme Court? Yung pinamigay sa inyo na mga allowance sa PhilHealth noong 2014 ay illegal at irregular. Ang tanong natin mga kababayan, siya ba ay pinuno ng PhilHealth sa petsang sinasabi ng Supreme Court 2014? Huwag na tayo sumagot. Siya na pasagutin natin. Ikaw ba, Senator Risa Hontiveros, ay PhilHealth official noong 2014? Sagutin po natin siya. Ito po ang sagot ni Senator Risa Hontiveros noong June 20, 2017. I was appointed to PhilHealth in 2014-2015. I raise my case, Your Honor. So, tatanungin nyo pa ba kung kasama siya ron sa mga may illegal at irregular ayon sa Supreme Court? 2014 daw po siya na-appoint eh. Di kasama po siya. Anak ng tinapay sa pagmamalinis ninyo. Ngayon po, lumalabas ang mga tunay nyo. Hindi kami nakikialam yan noon eh. Pero ngayon po, nare-realize ng mga taong bayan. Yung mga linis-linisan ninyo, hanap kayo ng hanap ng mga nakaw-nakaw. No? Yung pala, matutuklasan namin na meron palang mga kasong ganito, nilalabas ngayon ng Supreme Court, at kayo ay sinasabihang illegal
yung 83 million na bahagi ka. Ayan po ang ating mga oposisyon. Napakagagaling sa salitaan, napakasanto. O ngayon mga kakamping, kayo na po magpasya. Supreme Court po nagsabi illegal yung binigay nilang mga allowance sa sarili nila. Sabihin yung mga hindi magnanakaw yung mga yan. Okay, punta po tayo sa ibang balita. Nakakagigil, no? 2014. Akala nyo kung magsipagsalita, akala mo mga santo eh. 2014. Alam pa ni Nika, oh, sabi ni Nika, nag-step down noong 2015 kasi naka-decode. 2014 po yung kino-question. Siya po ay bahagi nung 2014. Palagay na natin. Baka nagkamali yung Supreme Court eh. Baka siya yung tama eh. Palagay na natin na magkaiba o pareho yun. Tapos sinasabi niya na hindi pa siya bahagi. Eh anong ginawa mo nung ikaw yung namuno? Nung naging pinuno ka na ng PhilHealth, anong ginawa mo ron? Sa mga questionable na allowance na pinagbibigay. Palagay mo nang hindi ka kasama. Eh anong ginawa mo nung natuklasan mo? O hindi mo natuklasan? Hindi mo natuklasan? Anong klase kang leader? Kung lahat alam na may nakawan, ikaw lang hindi nakakalam. Kung makapuna kasi kayo sa gobyerno, parang anlilinis ninyo. No, ngayon natutuklasan yung mga gababantot na pinagagawa ninyo. Supreme Court pa. Lumalabas na po yung mga hindi nating akalaing kaya nilang gawin. Sila yung sabi na magnanakaw, walang katapusan, no? Kung ilan libong beses na sa bibig nila na pati nga yung Maharlika Wealth Fund na yan, nanakawin. Siguro, yun ang nasa isip nila, kaya alam nila. Kung sila may pagkakataon, tong mga dilawan at kakamping na to, nanakawin nila yan. Kaya bukang bibig nila, nanakawin lang yan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.